Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay ako'y awa. Ang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po dito sa aral ni Ginoong Soriano. Ayon kay Soriano, si Satanas ay hindi pa naihahagi sa lupa. Yan. At dito ay dalawang relihiyon ang ating pong masasaksihan, mapapanood, mapapakinggan. Hinggil sa ano po ba ang paniniwala na nila, yung dalawa ho, ang ADD at saka yung Iglesia ni Cristo. Dito makikita natin kung ano yung paniniwala nila hinggil kay Satanas. Ano ba ang paniniwala nila? So, batay kay Soriano, si Satanas hindi pa naihahagi sa lupa. Pakinggan po natin ang sinasabi nitong, sabi nga ho dito sa The Preacher of God. The Preacher of God, si Soriano humita. So, yun ho yung caption nila. Pakinggan mo natin at panoorin at masusi natin siya sa atin, yung sinasabi niya, at ganun din, tingnan po naman natin yung sinasabi ng kasulatan. Tanong po. Sige po. Ang sabi niyo po, sa programa, testigo po na naman itong mga miyembro na rin. Sabi niyo po, sa lahat ng reliyon, naitapo na si Satanas. Nasa loob pa nga nila eh. Nasa loob nila ito. Ang sabi niyo, dito pa lang, sa ibabaw ng lupa ito, kayo pa lang na nakapaliwanag na si Satanas sa inyo, sa pananampalataya ninyo, ay hindi pa niya hagi sa lupa. Ayun o, ang sinabi niyo noon. Ito nga, maano pa ito sa TV. Ngayon ito. Sige. Alam mo kapatid, pagbibigyan kita dahil ako, may awa ako sa mga tao na nagsusuri at saka gusto ko rin mapatunayan ng namumuntos. Kung namumuntos lang, yung nagsusuri naahawa ko. Pero kung namumuntos lang, gusto kong mapatunayan na namumuntos na hindi niya ako kayang duru-duruin kahit kailan. Eto. Ang pinagpapatayan dyan, yung Apokalipsis 12:9 ng Apokalipsis. Babasa tayo. Pakilagay sa screen. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Jeez! At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi." Kailan naganap yan? Naganap na ba yan? Hindi pa nagaganap yan, kapatid. Hindi lang itinut. So, balik kay Ginoong Soriano ay hindi pa nagaganap. Yan. Tingnan ninyo yung aral niya, ha? Hindi pa nagaganap. Yan. Turo sa'yo ni Manalo dahil tinita ko sa'yo, hindi alam ni Manalo yan. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa bayang Pilipinas. Alam mo kasi, tinutulan niya ng mga ministro mo eh. Ha? Tinutulan niya ng mga ministro mo sa programa. Ayaw mo sanang ipaliwanag ito eh. Inihahanda ko ito sa diskusyon eh. Yan, inihanda daw niya sa diskusyon. Yan. Sige, ho. Pero naaawa ako sa iyo eh. Kaya mapaliwanag ko na. Ganito. Sundan mo ako kapatid ha. Sundan mo ako ha. Mga kababayan, huwag kayong uuwi. Napakahalagang bagay. Maintindihan niyo itong mga ipinupuntos na ito sa akin. Para bang mahalaga yung kanyang sasabihin. Pero tingnan po ninyo yung sasabihin niya kung makakasulatan ba. Para doon sa mga nagsusuri. Ito ha. Uumpisahan ko, nagkaroon ng pagbaba ka sa langit.
Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Puputulin na rin ni Manalo. Kaya ang lupa ngayon marumi, masama, dahil dito inihagis si Satanas. Ang sabi ni Bularan, ang unang-una nga ay kang pinuntahan ng Eden. Kaya ang sabi niya sa programa, sabi ko, napaka-injustisya. Makinig kayo. Nangangailangan ito ng konting katalinuhan, mga kababayang Pilipino. Pakinggan po niyo siya. Kailangan daw ng kaunting talino. Sa Amerikano din yung maririnig ito. Pakinggan nyo lang. And justify it for yourself. Ito sabi ng Biblia, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kaya nung matalo yung dragon, inihagi sa lupa. Pangit Kung aalamin natin, sabi ni Bularang, inihagis daw unang-una sa Eden daw pumunta. Kayo. Si Satanas, basura. Di ba si Satanas, trash? Basura. Hindi ba ang Eden, isang espesyal na lugar para alagaan ng Diyos si Adan at si Eva? Kung ikaw ang magtatapon ng basura, itatapon mo doon sa espesyal na lugar. Putol ko muna ako meron siyang binabanggit na si Satanas ay basura. So, yan, dagdag yan. Wala kayong mababasa na si Satanas basura. Ako, hindi naman tayo nag-aaral ng masyadong mataas. Diba kapatid, napakaganda ng sagot. Pag ikaw ba dumumi, ilalagay mo sa sala. Napakatanga ng isang tao. Yung bahay mo, mahirap ka lang. Sala lang. Tapos doon na rin mismo yung kainan. Tapos meron kang kapirasong kwarto na ang kurtina lang ang pansara. Pag e-eba ka, yung pagtatay ka, ay babalot sa dyaryo. Di ba tinatapo fly away Ganun, doon sa mga spotters area. Di ba ganun, Ngayon, napakawala mo namang kaisip-isip. Pagkatapos mong tumaya, ilalagay mo sa sala. Tama? Kung baga sa bahay, yung idinan sana. Maganda yung paliwanag niya. Kung ikaw ay nasa laman, kuhang-kuha ka niya. Ibig sabihin, papatulan mo yung sinasabi niya, yung sa kanyang paliwanag, hinggil doon sa Eden, basura. Pero sa kasulatan, wala ko niyan. Yan yung mga dinadagdag ko. Kaya nga maraming mga naging miyembro niya na nakuha niya sa ganyan. Yung mga wala naman talaga sa kasulatan, paliwanag. Sige, tuloy pa po natin. Bakit ihagis ang demonyo sa Eden dinala? Yan ang tanong. Ang Diyos ba inhustisya? Na ang Diyos ba? Yung taong kanyang ginawa, ipapalibag niya yung walang hiya si Satanas doon sa Eden mismo na pinaglagyan niya doon sa taong ginawa niya. Hindi niya gagawin. Mahal yan ta. Mahal lang kayo, hindi marunong magmahal sa kanya. It is we who do not appreciate the goodness and the kindness of our God. Pero ako na-appreciate ko kasi nakikita ko sa Biblia ganito. Yung sinasabi sa Apokalipsis, hindi pa po nangyayari yun. So, para kay Ginong Soriano, yung nasa 12:9 ng Revelation ay hindi pa nangyayari. Yan, para sa kanya. Hindi kaya may demonyo rito dahil inihagis dito demonyo. Hindi. Kaya may demonyo rito, pinapasok ni Eva at ni Adan. So, kaya daw may demonyo, pinapasok ni Adan at ni Eva. Ibig sabihin, talagang ligaw sila pagdating doon sa aral ng Satanas. Lahat ng reliyon. Ito, kumbaga,
pinakikita lang natin dito na isa si Soriano at saka ang Iglesia ni Cristo ligaw pagdating sa aral ng Diablo. Pinapasok. Kumatok ang demonyo. Ang enkargado si Eva at si Adam, pinapasok, kaya nakapasok. Hindi inihagis dito si Satanas. Yung paghahagis, tingnan natin ha, babalik ako. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon. Ang matandang ahas. Diyan pala matanda na siya. Sa Eden ba matanda na siya? Pakinggan nyo yung ahas sa Eden. Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong tuso, higit sa lahat ng mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain? Ha? Ng mga punong kahoy sa halaman? Sumagot ng babae. Ano ang sagot ng babae? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Tatapwat, sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yun. Huwag nyo hipuin. Baka kayo mamatay. Sino kausap ni Eva? Yung ahas. Anong ahas? Ahas lang. Yung nasa Apokalipsis. Lagay nga ulit natin sa screen. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. May matanda na pala yan eh. Sa makatin magkaibang senaryo yan, hindi yan yun sa Eden. So maliwanag ano ho, yung ahas doon sa Eden at saka itong sa Apocalypse 12:9 na binabanggit niya ay magkaiba. Magkaiba ho sila batay sa sinasabi ni Soriano. Dito kasi tumanda na siya. Okay, para maintindihan nyo, baka kayo nananabig na sa gusto kong sabihin, o babalikan natin yung 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Napansin nyo? Buong sanlibutan na daya niya eh. Hindi pa lang yan sa Eden. Yan nagpapalakpakan yung kanyang mga membro na di umano matandang ahas, hindi yan yung nasa Eden kasi base doon sa kanyang binanggit, nadadaya niya yung buong sanlibutan samantalang sa Eden ay dalawa pa lang, si Adan at si Eva. Yan. Nakuha niyo mga kapatid. Good evening, Mr. Yan. Nakuha niyo. Ha? Ang dumadaya sa buong sanlibutan. May nakatapos na palang ng daya ito tarantado to eh. Sa Eden naman wala pang tao eh. Wala pang tao sa Eden, dadalwa pa lang. Paano nung iha? Hindi may tao. Yan ang hindi nila alam eh. Pagka may tao, may Satanas. So, sabi niya, wala pa raw tao. Pero, meron na. Si Adan at si Eva nga. Hindi ba? So, yan. Tingnan niyo bulag na bulag sila. Ligaw na ligaw pagdating doon sa aral ng Diablo. Kasi sa Eden pumunta, bularan. Hindi kasi alam ni Manalo yan eh. Yan. Eto. Kailan yan? Kailan yan? Sa Eden ba yan? Gaya ng paniwala ni Manalo? Tuloy natin. Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagi sa lupa, at ang kanyang mga anghel, inihagis na kasama niya. At Jis, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, pagkahagis, may nagsalita sa langit. Ngayon, kailan?
Ngayon. Pero hindi ngayon yun. Tandaan nyo, hindi yun yung ngayon. Nung makahagis na, narinig ko ang isang tinig sa langit na nagsasabi, ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsasakdal at nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw-gabi. Ano raw ang nangyari nung maihagis? Dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan ba mamamahala si Kristo? Doon sa umpisa ng 1,000 taon. Sa milit. Ligaw na ligaw sila na merong 1,000 taon na paghahari ang Kristo para sa kanila. No? Kaya sinasabi niya na hindi pa nangyayari na naihagis o naihahagis sa lupa. Ano? Inyo, mga kapatid, doon siya mamamahala. Doon sa umpisa na yun, ng pamamahala, mag-uumpisa po yun sa pagkabuhay na maguli ng mga patay eh. Basahin muna natin para maintindihan nyo. Dumating ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan yun? Basahin natin ang Apokalipsis 20, versikulo 4 hanggang 6. Basa. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pag nabuhay na yung mga maghaharing kasama ni Kristo. Kailan ba yung pagkabuhay nung maghaharing kasama ni Kristo? Unang Timoteo o Unang Tesalonica 4:16. Pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay. Si Pablo ang nagsasalita dyan. Sabi niya, kung magkagayon, tayong, ibig sabihin, buhay pa si Pablo. Ayan. Na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. Kailan po mangyayari yung pagkabuhay ng mga kay Kristo? Pagbalik ni Kristo. Yun. Sa kanila kasi, yung salitang pagkabuhay na maguli sa pagbabalik ng Kristo. Sa kasulatan, iba. Kinakailangan mabuhay kang maguli, dati kang patay, dati kang patay, na kinakailangan kang buhay maguli. Sa kanila, ang pagkabuhay na maguli, pagdating pa ng Kristo. Ay paano kung hindi dumating ang Kristo? Di wala silang pagkabuhay na maguli. Di ba? So, nakita niyo ang haba ng kanyang pangangaralan, pero yung diwa na sinasabi ng kasulatan, wala ho. Tuloy pa natin ang bahagya. Bumalik na ba? Bumalik na ba ang Kristo? Sagot, hindi pa. Balik bubuhayin. Pag nabuhay, bibigyan ng mga upuan ng paghatol. Hahatol sila. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, alam niyo ano mangyayari? Pagkarang 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Pinalibag na kasi siya. Ginulong. Basahin muna natin. Mas mabuti binabasa. Apokalipsis 20.
At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas. Kita mo, ang tawag sa kanya, dragon at matandang ahas. Ito yung tiyempong nabasa natin kanina, no? Sinunggaban yung malaking dragon at matandang ahas para anong gawin? Na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilang Ito yun, mga kababayan. E di nagkaroon ng pagbaba ka sa langit. Pagkatapos na matalo, binalibag, iginapos. Pangalawang tanong mo po. So, maliwanag, ano ho, yung kanyang mga sinasabi, galing sa kanya ho yan. O, ngayon, ang sinasabi ho ng kasulatan, lalo pagdating ho dyan sa Revelation, hindi mo pwedeng gawing literal ho yan. Katulad ng 1,000 taon, hindi mo pwedeng gawing literal. Yung pagbabaka niya, yung sinasabing pagbabaka ni Miguel, hindi rin mo pwedeng gawing literal yan. Kasi base doon sa Revelation, sabi ho dyan, kasi sa 1:1, the revelation of Yahweh which Yahweh gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and hastened and signified it by his angel unto his servant John. Pag sinabing signified, hindi ibig sabihin literal. Signified nga ho eh. Sign, ano ho. So, maliwanag. Wala hong literal na binabanggit dyan sa Revelation. At saka yan ng unang siglo. Hindi yan para sa lahat. ang banal na kasulatan ay para sa lahat pero hindi sa lahat. Malimit natin sinasabi ko yun. Kung mapapansin nyo yan, iniukol yan doon sa 7 kapulungan, ano, doon sa Revelation. So, ang tinitingnan mo natin dito, yung paliwanag nila ukol doon kay Satanas. Basa ng Revelation 12:9, and then babasa ho yan ng Genesis, ano, yan. Yan. Doon sa, yung sinasabi yung the old serpent, yung nakalagay ho doon mismo sa Genesis 3:1-11, yung binabanggit ho dyan na ahas, ay walang iba kundi yung nasa Revelation 12:9. Diba? Kaya nga sinasabi niya at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Si Adan at saka si Eva ay kumbaga sila ho'y sumasagisag sa sanlibutan kasi nanggaling sa kanila lahat eh. Yung sinabing siya'y inihagis sa lupa, hindi ibig sabihin literal na inihagis sa lupa sapagkat ang Diablo, yung Satanas at yung matandang dragon ay tinatawag na laman base doon sa Santiago 3:15. Ano? Kaya sabi ko nga kanina, ligaw na ligaw ang mga reliyon pagdating doon sa aral ng Diablo at Satanas. Sabi ko dito sa Santiago 13, sabi niya, sino ang marunong at matalino sa inyo? Pakita niya sa magitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait at na paninibugo at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumaba mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Ibig sabihin, yun daw lupa, laman, sa Diablo, ito daw yung galing sa baba. Hindi ito yung karunungang bumaba mula sa itaas. So, pag sinabing sa baba, ibig sabihin sa lupa, sa laman, at sa Diablo. Sino ang tinutukoy na sa lupa, sa laman, sa Diablo,
Siyempre, walang iba kundi yung laman. Nung tawagin nga si Judas at saka si Pedro na Satanas. Doon lang mapapansin natin na talagang yung Diablo, yung Satanas, walang iba kundi yung tao. So, sabi ko nga ligaw na ligaw ang mga reliyon pagdating sa aral ng Diablo na batay sa banal na kasulatan. So, maikli lamang itong naging pagsagot natin hango sa banal na kasulatan. Halos napakahaba nga nung naging pagsasalita ni Ginoong Soriano kaysa dun sa ating komento. So, anong maliwanag? Yung salitang hindi pa naiagis, matagal na sapol noong may tao na, si Adan at saka si Eva, ando na yung laman. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin na ang bawat isang tao walang espiritu ay laman. Ibig sabihin, siya yung Diablo, siya yung Satanas, walang iba kundi yung laman. Hindi na unawaan. Kaya nga, ang ginagawa ng iba, nagkakasala siya, patuloy siyang nagkakasala, at ang isinasangkalan nila ay yung Satanas. Pero ang hindi nila alam na mismo yung Satanas, yung laman, yung Diablo, ay walang iba kundi siya. Sa laman. Diba? O yan po, loobin po ni Bayahawa na sa kaunting sitas na atin pong binasa na hindi nabasa ni Ginoong Soriano sapagkat ligaw nga at maging ang Iglesia ni Cristo ay ligaw pagdating diyan sa aral ng Diablo. Hindi po, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.